Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Kumusta ang inyong kalagayan? Sana po ay nasa mabuting sitwasyon kayo sa pagharap ng lahat ng paghamon sa ating buhay. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. At ngayon ay pag-uusapan po natin itong tinatawag na The Journeyman, Gibo Teodoro. Sapagkat lately, mga kababayan, ay maingay ang kanyang mga pagpapahayag hinggil sa pananakot niya na magkakaroon daw ng parang sitwasyon kagaya sa mga nangyayari o mga nangyari na sa Myanmar o mga bansang nagkaroon ng military junta. Wala naman pong nagsasabi o nagtutulak ng military junta. Ang naririnig ko at ang malaganap na pahayag ng taong bayan sa kanilang pagkagalit dito po sa sitwasyon ng pandarambong at pagnanakaw at mga pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. kasabwat si Martin Romualdez na kanyang pinsan ay people power sa mapayapang pamamaraan upang mapuwersa at mapilitan si Marcos na lumayas sa kapangyarihan sa pamamagitan ng resignation at susundan ang nakalagay na mga probisyon sa konstitusyon patungkol po sa tinatawag na transition of power. So walang nagsasabi at wala pong nagbabanggit na si Ginoong Marcos Jr. ay palalayasin sa pamamagitan ng pagkodata o sa pamamagitan ng pagkakaroon ng military junta. Yan po ay isang malisyuso at delikado na pahayag coming from a defense secretary sapagkat mukhang baka siya ang may balak o sila ang nagbabalak na gawin po ang tinatawag na self-instigated military junta or mutiny, pero hindi naman nila talaga itatawid doon sa actual na mutiny o aktual na pagkilos na parang kodeta kung hindi gagamitin lang para magkaroon ng insidente na sila din po ang may gawa. Sila din po ang nag-orchestrate upang maging basis para magdeklara ng martial law si Marcos. Yun ba ang kinukondisyon ni Gibo Teodoro? Yun ba ang kanyang ipinapahiwatig na mensahe? Sapagkat wala pong nananawagan ngayon ng revolutionary government o ng civilian military junta o mga pagkilos ng labag at labas sa saligang batas. Ang panawagan na resignation ni Marcos ay panawagan po na makatarungan, matuwid at nasa saligang batas. Una, bahagi po yan ng tinatawag na Peaceful Assembly of the People for the Redress of their Grievances. Nakasaad po yan sa Article 3 ng ating saligang batas sa Bill of Rights. Alam din po yan ni Gibo Teodoro sapagkat siya ay isang abogado. Pangalawa, ang opsyon para mag-resign ang isang presidente ay isang voluntary action that can also be a ground for his removal sa kanyang pagiging Pangulo ng Bansa. Sa loob ng ating saligang batas, yan po ay nakasaad din. So ano po ang illegal kung ipanawagan ng taong bayan na hindi na sila naniniwala kay Marcos Jr. as a matter of their freedom of expression and as a matter of their sentiments for the redress of their grievances? Ipinapanawagan nila na dapat nang umalis sa kapangyarihan si Ginoong Marcos sapagkat hindi na tumutugma at naaayon sa interes ng mamamayang Pilipino ang kanyang pamumuno at pananatili sa puder. Malinaw na yan ay isang constitutional right of the people to call out the government in a peaceful manner na hindi naman po nag-uudyok at nananawagan na magkaroon ng armadong labanan, ng pag-aarmas, ng karahasan, o kaya po ay ang pagkakaroon ng military takeover like sa pamamagitan ng kodita or ng mutiny. Malinaw tayo dyan ha. Ang panawagan na mag-resign si Marcos is a call of the people. It is part of their sovereign right as enshrined in the Constitution for as long as hindi po nananawagan
ng pag-aalsa, pag-aarmado, karahasan, at pag-uudyok na mag-take over ang military sa pamamagitan ng paglulunsad ng kudeta. O bakit ngayon ay may panawagan o pananaw si Gibo Teodoro na ang mga kumikilos ngayon na mga grupo at mga inisyatiba ng taong bayan para sa kanilang malayang pagpapahayag, sa kanilang malaya at mapayapang pagtitipon, ay kanyang binibigyan ng malisyusong pananaw na ito ay leading towards a military junta that can destroy the country and bring us to more serious problem. Ang problema, yung pananaw niya, hindi po ang panawagan ng taong bayan. Wala pong panawagan ang mamamayan na hindi natin kilalanin ang saligang batas. Ang panawagan ng mamamayan ay sa kadahilan ng hindi na po tumutugma at naaayon sa mga batayang karapatan at kabutihan ng mamamayang Pilipino ang nagaganap na pagpapahintulot at halos nanggaling mismo kay Marcos ang karumaldumal na pagkakaroon ng krimen ng mahigit 1 trillion pesos na pagnanakaw at pandarambong pangungurakot sa kaban ng bayan sa maskara ng kanilang mga sinindikato na flood control projects, at nakikita naman po ng mamamayan na halos inililihis, pinagtatakpan at hugas kamay ang style ng ginagawa ni Marcos instead of facilitating and leading the call of the people for justice. Ang ginagawa niya, pinagtatakpan niya, pinatakas nila si Saldico at pinatago na parang turista pa rin doon sa Europa, sapagkat nasa kay Saldico po ang isa sa pinakamalaking revelation o pagbubunyag sakaling ito ay tumuga at ikanta niya ang involvement ni Martin Romualdez at ni Marcos sa sindikato ng pandarambong na ito. Si Martin Romualdez, hindi nga niya mapafailan ng kaso, hindi nga niya mapa-applyan ng mga freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang kanyang pinsan na alam ng lahat na ito ay naghahari-harian sa panahon na siya ay hindi pa naibubulgar bilang pasimuno kasama sila Saldico at mga sindikato nila dyan sa loob ng Kongreso. Wala siyang hakbang na konkreto upang mapanagot, maparusahan at bawian ng kayamanang dinambong at kinurakot ito mga grupo nila Martin Romualdez at mga magnanakaw na congressman. Puro pa iling-iling, puro pa iyak-iyak o paluha-luha, puro pa gimmick-gimmick at pa interview-interview ang ginagawa niya, pero yung konkretong order at solido na mga aksyon at hakbang upang magkaroon ng kaparusahan at matanggal na po sa kapangyarihan at mapanagot sa taong bayan sila Romualdez, Saldico at ang mga sindikato nila, ay wala po tayong nakikita na ganong hakbang niya. In fact, nakapokus na lang sila sa kunwari ay sabuatan lang ng mga kriminal na contractors at ng mga taga-DPWH. Pero ang nagpapalabas ng pondo at pumipirma ng budget para ito ang maging isang batas mula sa Kongreso, si Marcos mismo. Paano yan kung hindi tutumbukin ang mastermind at may pananagutang prinsipal dito sa malawakang iskandalo at krimen ng pandarambong, ay hindi natin tutumbukin. And then we just condemn the corruption, we just condemn the acts of plunder without calling out the accountability and criminal responsibility of those acting as mastermind and conspirators and colluders na dapat pangalanan, kasuhan, bawian at parusahan. Bawian ng kayamanan, hatulan at parusahan at mapanagot. Hindi pwede po yon. Kaya yung mga pananaw na ito na inilalabas po ni Gibo Teodoro, na turingan pa naman po na Defense Secretary, ay walang katuturan, malisyuso at isang pananakot na uri ng pahayag coming from a Defense Secretary, because nobody in the broad opposition of the people is calling for a kudeta. Kung mayroon man pong nananawagan na dapat magkaroon ng withdrawal of support ang Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police mula kay Marcos as bilang Commander-in-Chief, yan po ay hindi para manawagan ng kudeta, kundi para ipakita ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP na sa gitna po
ng malawakan at napakalubhang mga problema ng kriminalidad, ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno, ang may punong pananagutan who happens to be the President and the Commander-in-Chief ay kailangang mag-resign. And the Armed Forces of the Philippines, as the protector of the state and the people, must side with the people in their call for Marcos to resign. Hindi po yan unconstitutional. Hindi rin po yan seditious at hindi rin po yan call to arms for rebellion o panawagan para magkudeta. Yan po ay decided case sa Supreme Court kung saan po nag-withdraw din po ng kanilang suporta sa kanilang Commander-in-Chief, sila General Angelo Reyes at ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ganoon din po ang Philippine National Police during the time of Senator Ping Lacson. At ito ay naganap noong January 2001 sa panahon po na pinapalaya sa poder si former President Joseph Estrada. Aba, baka nakalimutan po ito ni Gibo Teodoro na ito ay isang historical precedent. Ibig sabihin po, ito ay isang pangyayari sa kasaysayan na kinilala at tinitingnan as valid sovereign action of the people within the bounds of the Constitution ang nangyari po na pagpapalayas kay Erap Estrada at kanyang technically pag-resign dahil nag-withdraw na po ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP ng kanilang pagkilala sa kanya bilang Commander-in-Chief in the mounting development of a broad outrage of the people during that time. Ayan. Yan po ay isang decided Supreme Court case po yan, mga kababayan. Pangalawa, dito sa binabanggit natin, paano papaniwalaan ng taong bayan itong kagaya ni Gibo Teodoro na ipinaglihim niya, itinago niya sa taong bayan kung hindi pa siya nabulgar na nagkaroon para siya ng Maltese passport. Isa pala siyang citizen o mamamayan ng isang dayuhang bansa o isang banyagang bansa, itong Malta sa Europe, na involved ang bansang ito sa backdoor na mga operations ng mga money laundering, ng mga financial fraud and investment crimes and economic sabotage. Dito po dumadaan sa Malta. Pwede ka po magkaroon ng Maltese passport at magiging Malta citizen ka kung mayroon kang bank deposit na mga equivalent to 60 million pesos or investment equivalent to that amount, 60 million to 80 million pesos. Madali po yan i-produce ng mga magnanakaw na kawatan ng mga politiko. At kapag mayroon ka ng Maltese citizenship o ikaw ay mamamayanan ng Malta at ikaw ay mayroon ng Maltese passport, you can now go around Europe sapagkat member po ng European Union ang bansang Malta. At you are now entitled to reside, stay, or take cover and make refuge at gumawa ng iyong mga pagtago ng iyong mga criminal trails sa Europa through the back door of Malta using the Maltese passport at pagiging Maltese citizenship mo o pagkakaroon mo ng Maltese citizenship. Si Gibo Teodoro po ay nagkaroon ng ganong citizenship at hindi niya po ito hindi niya to inamin. Inilihim niya po ito until ito ay kumalat sa media. That siya ay nagkaroon ng aktibong Maltese citizenship at Maltese passport. At hindi ka magkakaroon ng foreign passport at foreign citizenship mo kung hindi mo i-give up ang iyong pagka-Pilipino. So, give up mo na ni Gibo ang pagka-Pilipino niya. And then, pagkatapos niya makuha ang kanyang Maltese citizenship, ang pagiging Maltese niya, at ang foreign passport niya na Maltese passport, para may backdoor entry na siya sa alingmang bansa na member ng European Union sa Europe, nag-reacquire siya malamang ng kanyang Filipino citizenship and passport. Doon na Bulgar, na mayroon pala siyang hinahawakan na foreign passport. Ngayon, kung hindi po siya nag-give up ng kanyang Maltese passport at Maltese citizenship, itong si Gibo Teodoro at nag-maintain siya ng dual citizenship, sa ilalim ng batas, hindi po siya pwedeng manungkulan sa gobyerno. Yan ay labag
sa saligang batas at mismo sa ating mga batas na sumasakop sa mga tinatawag na mga regulasyon at limitasyon sa kung sino ang pwedeng maging bahagi ng gobyerno ng Pilipinas. At malinaw kung hindi po ito na-give up ni Gibo Teodoro at aktibo pa ang kanyang multi-citizenship at may Maltese passport siya, therefore illegal ang kanyang pagkakaroon ng kapangyarihan at pagiging bahagi ng government official sa ilalim ni Marcos Jr. That is a big question mark. Ngayon, kung give up naman niya ang multi-citizenship niya at ang kanyang Maltese passport at siya ay puro Pilipino na hindi dual citizen, saan ang pruweba? Where is the proof na talagang ito ay canceled passport na at nagkaroon na siya ng renunciation ng kanyang Maltese citizenship sapagkat lumalabas sa mga ilang mga kumakalat na dokumento na mayroon siyang pinirmahan na declaration sa Department of Foreign Affairs, sa DFA, na hindi siya kailanman nagkaroon ng foreign passport at hindi siya nagkaroon ng anumang other citizenship other than the Filipino citizenship niya, which is pagsisinungaling. Perjury yan, under oath yun nang siya ay mag-renew ng kanyang passport o magkaroon siya ng kanyang renewal of documents sa kanyang requirements sa pagiging kandidato noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2022. Aba, so very gray, no, very shadowy, no, na para may mga aninong tinatago sa likod ni Gibo Teodoro. And the Secretary of National Defense is a very sensitive position sapagkat ito ang namamahala at nag-supervise sa defense and security functions ng ating gobyerno, pati na po ang pag-supervise sa ating Armed Forces of the Philippines. Sa lahat po ng territorial, national, and mga pangloob na mga usapin at hinggil po sa ating mga relasyon, hinggil sa ating depensa at pagtatanggol ng ating teritoryo, ng ating bansa, at ng ating integridad bilang isang bansa. Napakadelikado po kapag ang iyong Defense Secretary na kagaya ni Gibo Teodoro po ay mayroong nakakaduda na mga pangyayari at sirkumstansya na binibitbit sapagkat hindi nga niya po inihayag ng kusang loob o voluntarily ang ganitong uri ng mga impormasyon na binabanggit ko ngayon sa ating video analysis. And then ngayon, magmamagaling siya na tinatakot niya ang taong bayan hinggil po dito sa pagkakaroon ng lumalawak at lumalakas na panawagang magbitiw na sa kapangyarihan niya bilang Pangulo ng bansa, itong si Marcos Jr., and yan ay hindi nangangahulugan na nananawagan na magkodeta ang mga military, magkaroon ng mutiny, manawagan ng civil war, o magtatayo ng civilian military junta. Lahat ng yan ay guni-guning panawagan ni Gibo Teodoro, sapagkat ang panawagan ng taong bayan ay panawagan ng naaayon sa kung ano nakalagay sa saligang batas, ano ang transisyon sa constitutional line of power sakaling umalis at lumayas na sa poder si Marcos Jr. Hindi po military junta, hindi po civil war, hindi rin po tayo magkakaroon ng karahasan at armadong mga labanan. Sapagkat hindi po yun ang ipinapanawagang direksyon ng malawak na alyansa at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa kanilang pagkilos para tuligsain at banggain at labanan ang mga pagkakaroon ng karumaldumal na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan na malaganap at malubhang nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Third point, si Gibo Teodoro po itinuturo na arkitekto ito. Isa sa arkitekto na nagpadukot kay Pangulong Duterte at sila ay nakipag-coordinate ng illegal sa isang bogus na tribunal when we are talking about the relationship of ICC or the International Criminal Court at ng Pilipinas. Sapagkat since March 2019 po, ang ICC ay hindi na tayo niyan sakop. We do not have any remaining treaty obligation sa loob po
ng 2019, 6 na taon mahigit na, or almost 6 years, na hindi na po tayo sakop ng ICC. Dahil tayo po ay effectively naging hindi na sa miyembro o kasapi ng ICC effective March 2019. O bakit kayo nag-cooperate? At bakit kayo nag-collude and conspire, nakipagsabwatan at nakipag-bargaining upang gamitin ang bogus na entity ng ICC lamang masunod ang inyong kapritsyo na mapatapon at iligal na mapakulong si Pangulong Duterte doon sa banyagang bansa sa Europa, sa Netherlands, samantalang mali at iligal at kriminal at pagtataksil ang inyong ginawa. Nakalimutan mo ito, Mr. Gibo Teodoro, na itinuro ka as isa sa mga nag-udyok at nagtulak ng operations ng pagdukot kay Pangulong Duterte. At yan mismo ay tinumbok sa Foreign Relations Committee report ng Senado sa isinagawang pag-imbestiga ni Senator Amy Marcos. Pangalawang punto or pang-apat na punto rather sa pagpupuna sa iyo, ikaw din ang pasimuno kung bakit nagkaroon po ng malawakang paggamit ng state terrorism, almost like a state terrorism, nang nilusob po ninyo ang Kingdom of Jesus Christ. At pati na rin po ang pananakit nyo doon sa mga sibilyan, pagwasak sa properties, at sa isang relihiyosong compound, bawal sa batas, subalit kinonsinti mo ito. Ninyo, Gibo Teodoro, ang inyong hindi makatao na pagtrato at pag-atake kay Pastor Apollo Quiboloy at sa pamunuan ng mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito mga grupong ito at ang organisasyong ito, ang tanging kasalanan nila ay ina-associate nyo sila as political-based support and information support ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kaya, ginawa nyo ang inyong otoridad, kunwari, at ginamit nyo pa ang mga puwersa ng pamahalaan upang ikonsinti nyo ang ginawa nila General Diwata Torre, nila Abalos, nila Marbil at nila Marcos, at nag-provide pa kayo ng support deployment ng mga military para manatili ang 16 days na pag-atake at pananalakay equivalent to state terrorism na ginawa nyo sa sibilyan ng mga mamamayan, mga relihiyosong manggagawa, mga ministro ng isang relihiyosong organisasyon na Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi kami maniniwala sa iyo sapagkat you are only standing up for what is your vested interest. Hindi mawawala sa isip namin na gustong-gusto mong mamuno sa gobyerno bilang presidente. Hindi ka manalo-nalo sa eleksyon. Even sa pagkasenador, hindi ka binoboto ng taong bayan para maging senador ka. Kaya, itong mga pakana mo at mga pasakalye mo na magiging Myanmar ang Pilipinas, magiging kagaya tayo ng mga military junta sa Africa, at magiging malugmok ang ating ekonomiya, aba, hindi mangyayari yon sapagkat walang nananawagan yan, kundi ikaw lang ang nagbebenta ng ganyang pananaw. At baka malamang pinagpaplanuhan mo, hindi ba? Nagtatanong kami, at kapag hindi mangyari na magtagumpay yan, at mukhang hindi naman magtatagumpay yan, ituturo nyo yan na kagagawa ng mga political opposition. And then itutulak nyo kay Marcos ang pagdideklara ng martial law at ang paggamit ng anti-terrorism law. Aba, mukhang ito ay playbook ng isang diktadura, hindi ba? So kung hindi ka magtatagumpay na magkaroon ng isang successful na self-staged coup d'etat, na ibig sabihin kayo din ang naglunsad, pero calibrated and calculated na sadyang hindi mananalo naman dahil hindi susuportahan ng Estados Unidos ang inyong padrino, ay gagamitin nyo ang insidente ng isang intablado ng coup d'etat na kayo rin na may gawa, pero ang purpose noon ay para magkaroon ng batayan ang gobyerno ni Marcos, kasama ka, na magdeklara ng isang diktadura gamit ang pakulo na martial law on the basis of your formula na may magaganap na coup d'etat o military junta. Wow! Eh mukhang obvious
na ito ay planado ang mga pahayag ni Mr. Gibo Teodoro. Ito din po siya ang akala mo siya ang Department of Foreign Affairs Secretary at siya ang nagsasalita kagaya ni Tariela kung ano ang tamang pakikipag-ugnayan at ano ang tamang foreign policy ng bansa pagdating po sa ating ugnayan sa bansang China. Ang kanya ay digma-digmaan, tapang-tapangan at panguyuyupapa at pagiging puppet ng Amerika. At yan po ay hindi tama na foreign policy. Ang ating foreign policy dapat ay objective, balanse, at pabor sa interes ng Pilipino, hindi para mag-promote ng hidwaan at hindi para magpostura para sa digmaan, magtapang-tapangan. Hindi po ganun ang foreign policy. Samantalang ang mga karatig bansa po natin sa paligid ng Southeast Asia, bagamat sila ay may mga conflicting maritime claims and maritime position dyan po sa tinatawag na South China Sea at may mga claim tayong West Philippine Sea. Subalit ang mga bansang kagaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, even ang Bangladesh, even ang Brunei, at mga karatig bansa sa Southeast Asia ay nag-uusap at nagmi-maintain ng magandang trade and foreign relations at nagkakaroon ng economic and investment partnership sa China. Kaya po malago at malakas ang kanilang paglago sa ekonomiya at masigla at malawak ang pagpasok ng turismo at negosyo. Because in spite of their conflicting claims, dyan po sa South China Sea, na napakalawak, mga 3 million acres na body of water, hindi naman po yan actual territorial claim natin, kundi maritime sovereign rights, maritime claims, hindi po territorial claims yan, mga kababayan. Hindi direct territory. Bakit nagagawa ng bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam na magkaroon sila ng maganda at maayos na foreign relations, trade relations, economic and investment partnership, and tourism partnership? Bakit? Sapagkat hindi po sila sumusunod sa katarantaduhan na ginagawa ni Marcos at nila Gibo Teodoro na tapang-tapangan, digma-digmaan at pagiging puppet at utusan ng Estados Unidos sa kanyang proxy na mga geopolitical agenda dito sa Southeast Asia, sa Asia Pacific at sa Indo-Pacific region. Ayun, mga kababayan. So wag mo kaming bulahin. Ipakita mo muna kung kailan mo give up ang iyong Maltese citizenship at kailan mo give up ang iyong passport bilang Maltese citizen ka. At maniniwala kami sa kung ano ang iyong sinasabi ay may katotohanan bunsod ng iyong honesty in yourself. Magbabalik po ang video talakayan and video analysis ni Ka Eric at bantayan nyo po ang ating live stream sa alas 9:15 ng gabi. Maraming salamat at mabuhay po kayo sa inyong pakikipagkaisa at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis video analysis at sa ating balitang talakayan every night alas 9:15 ng gabi basta walang conflict of schedule. Ang atin pong line of support para sa ating advocacy na Bangon Sambayanan People's Movement, para sa mga community forum and mga people's advocacy and mobilization programs laban sa korupsyon at para po sa mabuting pamamahala. You can have your own voluntary support out of your sincerity to join in our solidarity actions sa line number po na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bye for now.